Hello, Armies. This is 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Join us as we reflect on the stories and message behind every BTS song through our own life experiences. Annyeong Army! Welcome to episode 8 of 7 News Euphoria, a Bangtan Army podcast. Gusto niyo yung energy ko for today's video? Kailangan i-level up ang energy kasi mamaya gaganito kami. Kailangan masaya yung umpisa. Dahil babawian tayo. Kailangan background music natin. Yes, because our song for this episode is Spring Day! At alam nyo na kung bakit kami ganito. Paghahandaan na, wait lang, hanapin ko lang ang Spring Day na hindi ko pa pala nakahanap. Yan. Anyways. Yeah, I'm Diane, aka Mrs. Jin August D. Sino na? Ikaw. I'm Pinsok Jen, now Minion Jen. Charing. And I'm Tammy, ang original na jowa ni Yoongi. Dahil wala siya ibang nickname, nilabelan na po niya. Nilabelan na. Nag-play na ko usa ang Spring Day. Excited siya. Oh my gosh, excited siya. Ito na muna, bago natin i-play part ng song, let's have first the story behind Spring Day. Yes, so I will read. So the song was released under BTS Wings You Never Walk Alone album, while guests starring on Immortal Song 2, singing the legend, Yoongi and Namjoon said that the song was based on Namjoon's experience of losing a friend. Jin also said it is about a sad event, but it is also about longing. Wow, parang pagka-long natin sa mga nasa military. Oo nga eh. Grabe. So, yun yung story behind ng song. Dun sa music video naman, so in the music video, yellow ribbons appeared, which people associated with the Sewol Ferry tragedy. And then the music video was released almost 3 years after the tragedy. Many could relate to the emotions expressed with the song and the music video. Yun. Grabe. Napasearch ako dun. About maraming naging issues about that, and until now, marami pa rin Koreans, marami pa rin nagsasabi na ang brave ng BTS for doing that. Although they never confirmed naman, pero marami pa rin talaga nag-associate ng MV dun sa Yes. tragedy. Kasi ang daming symbols eh. Oo. Daming symbols dun sa MV na connected dun sa Sewol tragedy. So, yun. And I'm sure yung mga armies na nanonood ngayon, alam na nila yun kasi malamang napanood na nila yung what do you call this? Yung edited, yung reaction ng ng Italian Army and another one na ganun yung content. So, yes. Pero good thing kasi like for example kayo nabanggit niyo yun sa MV. Ako hindi ko siya na-associate yung mga meaning pa. So another info kasi late po ako naging army. So yan sa mga bagong armies dyan, may assignment tayo na gagawin. Panoorin siya. Panoorin yun. Nalagay din namin yung link below so you can also watch. Yes. But for now, let's listen first. Hindi ko alam kung tumama siya sa chorus. Wait. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa phone ko, pero nalolo ko siya. Nag-play siya ng kanya eh. Sige, ito na lang. Ayun. Diyan ako na-inlove
kay Hobie. Gusto ko yung part ni Hobie dyan. Oo. Ramdam na ramdam mo yung emotions niya. I Though, know. iba yung pagkakakanta talaga niya na dun sa... Yung padulo, Mm-mm. parte na, basta yung part. Correct. Tapos yung naglilinger yung boses ni Jin sa yung end notes. Oo, correct. Grabe talaga yun. Mag-goosebumps Ang chilling, ka sa oh, kanila. may chilling effect yung yung last notes na yun. Anyways, so about the song's lyrics give a positive light on a friend's absence, utilizing a seasonal metaphor to deliberate on how things will get better afterward. So, Yes. ayun. Now, let's move on to the podcast proper. Are you ready? Hindi po ako nag-eyeliner dahil hindi rin ako nag-mascara dahil bilang alam niyo ng lahat na iyakin ako. Ayun nga. So, dito yata masusubok. Ayan. Hello! Ang ating emotions. Ayan. So, for the first line of the song, I miss you, saying this makes me miss you all even more. So, yung first question natin is, have you ever lost a loved one or a friend who's very close to you? How do you cope with longing after losing someone dear to you? Yan. Nananakit agad yung first question. Kaya, unang tanong pa Sino lang. unang gusto Sino sumagot? unang gusto? Sige, ako na lang po. Jen. So, siguro marami naman akong na-lost na someone. May it be like, buhay pa naman, may iba na. hindi na. Ginawa ng angel ni Lord. Ganyan. So, siguro, two things yung yan ko dito. One would be being part of a broken family. Yun. And then second, yung bunso naming lalaki na very sudden yung pagkawala. Ilang taon na siya dapat? 21 siya nung nawala. So, ngayon ay, dapat siya ay 27 or 27, 28. God, age nyo. Yes. Ganun. So, ilang Sina years? 25 siya. Kaano niya sina Jimin, sina JK. Sina Si V, at saka si Oo. Jimin. Yun. Kasing age niya. Ganun. Yun. Tapos, on October 6, sa Friday, yun nga, death anniversary. How long na? Ilang years? Parang 5 years na yata or most likely ganun. Kasi 2018. Tama. 2018. 5 years. So, yun. So, feeling ko, with, anong tawag dito? With being part of the broken family, madali siyang, i-cope with the loss. Kasi nga, siguro, dahil bata kami, madaling i-cope or na-anuhan na lang ng panahon. Pero with the sudden death, yun yung medyo mas mahirapan. And I think, hindi ko na-experience yung grieving part or maybe hindi ko siya ina-acknowledge pa siguro. So, hindi ko din, yun siya, yun. Kaya, Hindi mo pa na-process yung emotion, yung grief? emotions, yung grieving emotions. Okay. Pero, yung coping, parang accepted ko siya kaagad na, okay, wala na siya. Talaga? Even with yung dun din feeling ko same with the being part of the broken family. Na madali ko na lang na-accept na, okay, so it's a decision made by our parents. So, ganun. Pero, on the long run, parang dun siya mas parang yung side effects, kung tawagin, yung side effects is habang buhay ka, dun siya naglilinger. Ganun. Or dun mo siya na-experience. Ganun. Mahirap Parang ang bigat magkaiba agad, ng- ang bilis mo. Yun, di ba? Oo. Yun siya. Pero, feeling ko naman mas madali pa kasi with the being part nga ng broken family, since nakita mong both parts are happy naman, so, okay ka na dun. Siguro iba yung impact kapag ka, like, tight-knit Oo. and hindi kayo broken family. So, I think, baka iba yung impact, no? Oo, yun nga. Yun din po. Kaya, feeling ko naman, dahil nga nawala rin yung kapatid ko, mas lalong naging okay yung pagiging broken family. Kasi both my parents at saka yung family nila is mas naging close after nung na yun. So, may something beautiful na parang nangyari pa rin.
nag-blossom after such a Yes. heartbreaking Event. Oo. Correct. Ayun, kaya hindi mo rin masabi kung ano. Pero sa akin nga, on a personal level, tingin ko, inaccept na lang, ganun. Yun yung naging coping mechanism. Accept na lang. Tapos, parang na-skip mo lahat ng grieving part. Tapos, yun nga lang, mas mahaba or na lifetime yung effect sa'yo. Ganun. Yung friend na kasama ko kagabi, si Lulu, the Tay Cooker friend. Hi Lulu, if you're watching. Yung sa kanya, yun yung isa sa pinag-usapan namin kagabi. Hindi niya pa kasi, meron siyang emotions na hindi na process when her dad died. Hit and run kasi. Tapos, she had to, tatlo silang magkakapatid, siya yung middle child. Tapos she had to step up para, dahil syempre may kaso, ganyan. So parang, yung sabi niya, yung ate niya, siya yung bunso nila, sila yung pinaka nag-process ng emotions at that time. Tapos, as in, sobrang intense ng emotions, ganyan. So, siya yung parang naging balancer. So, siya kasi, hindi niya na-process yung emotions. Kasi at that time, ang dami niyang kailangang asikasuhin. Yung lamay, yung libing, and stuff. Tapos nga, may ongoing case because it was a hit-and-run incident. Tapos yun, parang, tas kagabi, may shinare lang siya na, doon niya na-realize na after all, hindi pala siya dumaan. Hindi niya na-process. So, lahat ng mga emotions na set aside niya, recently lang lahat, parang nagparamdam. May nag-trigger kasi doon. Tapos yun. It was heartbreaking to see her na breaking down like that. Na parang, kasi alam ko yung story. I know how it was hard for her nung time na yun. Na parang gusto niya nang balikan, ganyan. Parang hindi niya pa matanggap and stuff. Tapos yun. But, maybe may time rin siguro for mga unprocessed emotions. Kung kailan sila dapat, or kung kailan sila, parang gusto ng mga emotions na to na, okay, sa time na to, saka mo ko i-process. Parang gano'n. Ako na ba susunod? Ako. Since ako yung sumigil. Feeling ko same naman ng emotions eh. Ganun din siya sa akin. Pero hindi ko pa siya totally nailalabas. Yeah. Baka merong may right time for it, Jen. Yun nga po. Yun. And for me naman, well, syempre pagka yung mga kamag-anak, ganyan. Pero people na very close to me, my lola, who died 2019. Ayan, sige lang. Go. Ano daw? Nagdaan yata sila. Sige, game. Okay lang yun. Huwag lang iuwi. Oo, bawal na iuwi. Dadaan ba Okay sila? Hindi, kakat ko kasi sana. Anyways. So, yun, sa akin, loved one, yun nga yung lola ko. Yung pinaka, recent. Parang 2019. Tapos, isa pa. Ang pinaka-recent naman pala is yung uncle ng dad ko. Parang siya, tito and brother-in-law siya ng lolo ko. So, July, si Kuya Ernest. Kuya ang tawag naman sa kanya, kahit tito lolo namin siya. So, siya yung pinaka-recent na gano'n. Biglaan din eh. Yung sa lola ko kasi, parang we somehow knew it was coming. Pero I was glad na before siya mawala, I was able to spend a moment with her na parang kami lang dalawa. Tapos lola ko kasi noon na siya hindi na siya yung brain niya, bedridden na siya, tapos Brain dead na. Or hindi naman, what do you call this? Bedridden na siya, tapos hindi na clear yung memory niya. So, parang, yun, but I was able to talk to her pa rin. Tapos, yun. Ito naman yung sa tito lolo naman namin, it was so sudden na bigla-bigla na lang talaga. Tapos dahil super close nga niya sa family namin. Parang ang sa akin naman nun, kaya siya heartbreaking. Every week kasi nasa bahay siya. Kahit iika-ika na siya. Gusto niya kasi nang pumupunta sa mga gusto niyang makausap. Tapos favorite niya kasi ang daddy. Tapos kapag pupunta siya sa bahay, lagi pa rin siya may bit-bit, may leche flan, may tamales, ganyan. Tapos yun, tapos
parang kahit hirap na siyang maglakad, ang ano pa rin yan, gusto pa rin niya na tumatambay sa amin. Tapos, madalas yun, Tuesday or Wednesday. Pag Wednesday, meron kaming team call. Tapos, pumupunta siya sa bahay morning. So, madalas, hindi ko siya, parang nagke-hello lang ako pag minsan kapag hindi ko na sa start yung call. Tapos, hindi ko na siya nakakausap kasi nga may work ako. Tapos, nung last, na hindi ko alam na yun na pala yung last. Parang alam ko na dumating siya kasi start na yung team call namin. Alam ko na dumating siya. Tapos narinig ko rin siya nung paalis na. And sana sumilip ako sa bintana tapos nagbabay. Kasi nandun lang yun yung main door namin tapos yung bintana ng kwarto ko. So parang isang, kahit nasa call, hindi naman ako yung nagsasalita sa call. Isang tayo ko lang pag magbababay ako, okay lang Pero hindi ko ginawa. Alam niyo kung bakit? Kasi I was thinking na, babalik naman siya next week. Yeah. Yun. But it didn't happen. Tapos hanggang ngayon, hanggang sa ngayon nakikwento ko, ang sakit pa rin pala. Tapos ang hirap kasi kapag may regret. Yung parang, kapag mga sudden death. So, kaya sa akin sobrang important yung na-realize ko na yun, na kapag when you can, kahit babay lang, or good morning, ganyan, hindi mo dapat siya i-dismiss. Kasi, you'll never know talaga if it's the last na. Correct. Kasi, yun nga, kapag mga sudden death, pagka mga accidents and stuff. Yes. Tapos, I also lost a friend. May tissue po ko. May tissue po kami. Pero aming paper kitchen towels. Hindi po siya sponsored ni Robinsons. Yun. Sponsored ni Miss Tam. Handa kami. Tapos, sa friend naman, kaya super, di ba, iyakin nga ako. So, kapag nanonood ako ng mga K-drama, ng mga movies, ganyan, na nakakapagpaalala sa akin ng mga ganong stuff. So, naiyak talaga ako. Kahit nga hindi nakakapagpaalala sa akin, kahit walang collection sa akin, naiyak ako. So, kapag I lost 2 of my closest friends. So, yung isa, one of my college best friends, I lost her noong 2012. 26 pa lang siya nun. Tapos, tawag doon, may sakit siya na hindi ko maintindihan. Tapos, naging sudden din kasi, bigla-bigla na lang na tumawag nag-text sa akin yung kapatid niya na wala na ata niya, ganyan. Close ako sa family. Tapos, it was so heartbreaking kasi nga, alam ng mga tao na para kaming kambal. And then, 2017, I lost another close friend. Siya naman, we've known each other since forever. Like, daycare. Kasi kami. So, si Gladys yung friend ko kanya, and then ito naman si Paul. Siya, Air Force, I think captain na siya when he died. Basta siya yung pilot ang nangyari nun, yung... crash. Yes. So, siya yung pilot. Iniwas niya, babagsak yung helicopter sa residential area somewhere in Rizal. Tapos, 4 silang magkakasama. Only one survived. Tapos, he did his best. It was in the news na he did his best to iiwas. So, kita rin yun ng mga tao. I was still at work. Tapos, may friend lang kami na nag-chat na, Dayan, nabalitaan mo na ba? Tapos sabi ko, ano nangyari? Tapos, nakakalungkot, sinend lang sa akin yung Rappler article about it. Tapos, tinawagan ko na agad siya. Nasa office pa ako. Tapos, iyak na ako ng iyak. Parang, ano nangyari? Bakit ganun? Tapos, wala pa nga kami news. Kasi, una, nung afternoon na yun, hindi pa daw, hinihintay nila na ma-confirm muna sa family kasi dapat ganun daw. Kailangan alam muna ng family before mapunta sa news. Pero, nakita na namin sa news. Tapos yun, it was so sudden. Tapos nung time na yun, nabigyan siya ng Medal of Honor ni Duterte at that time. Na pinuntahan pa yung wake dun kasi we're living on the same street. Tapos yun, parang grabe lang kasi siya, parang siyang kapatid. So, yan. May mga ganun na death na hindi mo alam kung naka-move on ka na. Pero parang, sa akin, how do you cope with longing after losing someone dear to you? Pinaprocess ko yung emotions as soon as I can. And then, kapag parang feeling ko, okay na ako, pero hindi ko alam kung sukatan ba yun ng pag-move on kapag hindi ka na naiiyak.
kapag naaalala mo. Hindi ko alam kung ganon. Pero sa akin parang somehow ganon. Kapag hindi na ako naiiyak kapag kinukwento ko. Parang I think I've already... Okay. nasa dulong question yun. I'm so sorry. Pero yun, yung coping is for me, pinaprocess ko yung emotions. Parang nasagot mo, Miss Dave. Sorry. Sagot niya lahat. 1, 2, 3. I'm so sorry. Okay, move na natin kay Tami kasi ang gulo ko. Ang gulo ng utak ko today. Siya yung nagre-remind sa Ako amin yung kanina. nag-remind. Bantayan daw namin baka kasi maulot daw yung sagot sa Emma. Tapos siya yung gumawa. Babaguhin ko yung question sa dulo. Okay, ang galing. Ayun. So yun, sa akin naman kasi, and ito ay alam din nila. So, I lost 3 loved ones actually sa loob ng isang taon. Although not the same year, I mean, kasi yung tatay ko, he passed away last year, so November, malapit na siya magbabang luksa. And then, I lost a tita noong February. Then, May, I lost my last lola. Kasi, yung mga lolo ko nung namatay sila, bata pa ako. Yung isa kong lola, yung nanay ng nanay ko, she passed away noong 2020, beginning ng taon. Bago Naamot pa yung pandemic or hindi na before niya, pa? nung bago naging sobrang yung pandemic. Kasi nabisita pa namin siya ng December 2019. Nung time na yon parang na nga siya, as in, hindi na siya nakakaalis ng kama, ganyan. Tapos parang nagkataon lang din na that time ay nasa Pilipinas na niya iba kong mga kapatid din. So parang nakapag pa kami noon. Tapos after like a few days, parang 2 or 3 days after namin bumisita, she passed away noong 2020, January 2020. Tapos yun. Sige na. Ayun. And even before nung mga lahat ng nitong yung recent na mga deaths nga sa family, I also lost my eldest brother nung grade 5 pa ako. Matagal naman na siya. So, 6 ko yung magkakapatid, pero 5 na lang ngayon. My eldest brother died when he was 19 because of brain tumor. Tapos, nung dati, nung kay kuya, syempre, ako noon, syempre, bata ka pa, so, hindi ko pa rin masyadong, although grabe din yung iyak ko noon, pero kumbaga hindi mo pa masyadong na-feel, or naiintindihan hindi yung... mo masyadong naiintindihan yung mga nangyayari. And actually, nangyari yon is, naunang nalaman nung, family din naman, pero naunang nalaman ng iba namin mga kamag-anak. Kasi grade 5 ako noon, tapos parang tanda ko that day, nakatoka pa ako sa nakatoka ako sa, hindi ko alam kung uso sa inyo yun. Yung sa, yung mga tray ng pagkain. Namimigay. Kasi para hindi na pumunta, pag recess, para hindi na pupunta para hindi maging crowded yung canteen. Nagdi-deliver na para may naka-assign na tray sa room. So parang that day, naka-assign ako sa room. Pero before kami pumasok, umiiyak na si ate. So parang ako, bakit kaya umiiyak si ate? Hindi naman niya nasabi sa amin. So parang kami, go lang, punta kami ng school, ganyan. Tapos yung mga kamag-anak nga namin ng mga teachers din, mga sabi, parang kinukumusta pa nila. Kasi that time, nasa hospital na si kuya. So kasama sa hospital, nasa PGH si kuya, kasama niya yung parents ko nagbabantay sa kanya, ganyan. So parang wala naman sila dang nababanggit nga sa amin. So parang kinukumusta lang kami nung mga teachers na kung nag-deliver ako ng tray, ganyan. Kinukumusta lang nila na, kumusta na yung kuya mo? Sabi ko, nasa hospital po. Ang alam ko po ay nag-schedule po ng may operation po nung gabi before. So, hindi ko alam na hindi pala naging okay yung operation. So, parang sila, pero nagkakatinginan sila. So, parang siguro nag-hesitate sila na sa kanila manggaling. Ganyan. Tapos, basta na nakapag-deliver na ako ng lahat ng trays dun sa mga naka-room na naka-assign sa akin. Pagbalik ko ng room, yung principal kasi that time is kapatid ng lola ko. Tapos sinundo na niya ako sa room. Sabi niya, kunin mo na yung bags mo. Tapos naiiyak na siya. Hindi niya direktang nasabi, pero parang doon ko na okay. So umuwi na ako. Katapat lang naman. Yung school namin ay katapat lang naman. Tatawid ka lang kalsada. As in. Ano siya? Tapos at that time, ang dami kong connection na bakit gano'n? Bakit
bakit ang bata pa niya? Kasi syempre, parang nung bata ako, ang konsepto ko, ang mga namamatay is mga may edad na. Parang hindi ko nagagets na pwede ning mamatay kahit bata ka pa. So, ang dami kong questions no, ang dami kong basta, ganun. So anyway, yun, parang after naman nun, so syempre naging okay kami. And siguro naano ko din doon na, ewan ko kung bakit yung inisip yun. Pero kasi, ang inaano ko doon is parang wala akong karapatang malungkot ng grabe. Kasi kung merong may mas masaktan or mas malulungkot, dapat yung parents ko yun. So parang ako, okay, kuya ko siya, okay, siya nung pinanganak ko sa mundo, nandiyan na siya. Pero kasi, hindi ko rin ma-imagine or hindi ko ma-imagine yung pain na pinagdaanan ng parents. And, ano din kasi yun parang ang sabi nun kasi din, pangatlong operation na kasi yun. Kasi parang kasi parang unang operation is natanggal yung tumor, kaso nagkaroon ng complication. Kasi pero isang lang siya, isang hospitalization. Isang hospitalization lang siya. Kasi, yung unang operation kasi, tinanggal nga yung brain tumor. Tapos, ang naging complication kasi, since sensitive na area siya ulo siya So, parang may naipit yata na ugat. So, kaya inoperahan ulit para i-correct siya, para maayos siya. Kaso, hindi na kinaya ng katawan. So, dun siya bumigay. And ang sabi din naman, ang nangyari din doon, nung after mamatay, after ganyan, parang yung nanay ko, she was having dreams na nakasurvive si kuya, pero parang doon sa panaginip niya, buhay si kuya, pero hindi, lantang gulay siya, hindi siya nakakagalaw. So parang yun na lang din yung naging namin na how to cope. Parang inisip na lang namin na mas okay na siya. Mas okay na siya ngayon, kesa naman na-prolong yung agony, yung pain. Which is also the same thing na medyo tinatry namin isipin and tinatry namin ng time na nung kay tatay last year. Kasi, yung kay tatay naman, since like, I think 2016, 2017 pa, ilang beses siyang pabalik-balik sa ospital kasi may nagkakaproblema nagda-drop yung level ng salt sa dugo niya. And in turn, nakaka-affect siya sa processes niya sa brain. Tapos, so, ang dami ng maintenance na gamot, so may problema sa kidney, ganyan. Hanggang sa kailan siya nag-start ng dialysis? I think 2019 or 2020. Sige na po siya. So, ayun, nag-start siya ng dialysis and then yun nga, nung yung dati yung dialysis niya, twice a week lang, hanggang naging 3 times a week, hanggang naging 4 times a week. So, ang dialysis niya ay mas matagal pa siya sa ospital kaysa sa bahay. Parang ganun. Pa siya. Tapos sobrang laki nung ibinagsak nung katawan niya. Madaming na din siya talagang nirereklamo ng sakit. Pag-dialysis. So, masakit yung katawan niya, masakit lahat. Hirap siya makatulog. And mahirap din pumili ng pagkain kasi mayroon siyang mga na sobrang nagki-crave siya. Tapos pag tikman naman niya, sawa na siya agad. Mga ganon. Tapos, nasa na ba ako kanina? Yung kay tatay. Ayun nga. So parang ang dami na din talaga niyang nafe-feel ng mga masakit sa katawan niya, ganyan. So, nag-iba na din yung, kumbaga sa ugali din niya, mainitin yung ulo niya, or mga ganun talaga kapag yung merong sakit nga. Kasi marami nga siya nararamdamang sakit. And which is something that I regret. Yun, mahirap talaga pag may regret. Which is something that I regret kasi may times na talagang nagkakasagutan kami. Kasi hindi ko nahabaan yung pasensya ko. Kasi, yun nga, may understandable. Well, understandable dapat siya. I mean, dapat mas inintindi ko pa siya. Ayun. Parang, yun yung naging regret ko din later on nga na dapat hinabahan ko pa yung pasensya ko. So anyway, ang nangyari nun was, November 4, nag-work ako kasi panggabi nga yung work ko. So, nag-work ako noon, mga bandang 4, actually mga bandang 3 pa lang. Kasi ang room ko sa taas, so doon ako nag-work, tapos nasa baba yung parents ko. So, andito na kami doon sa Lipa.
Tapos parang tinawag nga ako ni inay na meron nga daw nararamdaman si tatay, ganyan. So parang ang nirereklamo or parang ang nana ni tatay nun is hindi niya maramdaman yung legs niya. Sabi niya namamanhid yung legs niya. Parang nagpapanik siya. Sabi niya, tulungan niyo ako na maglakad-lakad, ganyan. So, inalalayan namin siya ni inay. Nakapunta pa siya sa may sink. Medyo naghilamo siya ng mukha, ng water, ganyan. Minom siya tubig. Tapos bumalik siya ulit sa kama na naupo siya. Pero ayaw niya pang humiga. Tapos sabi niya, bakit gano'n? Tapos, alam mo, nagpapanik siya kasi tuloy-tuloy na yung tanong niya na, bakit gano'n? Bakit hindi ko maramdaman? Bakit gano'n, ganyan? So, pinapakalma namin siya na hindi, lang yan, baka na nung pagkahiga mo, baka na mali yung posisyon, o baka mali yung side, so baka kaya siya nanginimay, or hindi mo siya masyadong maramdaman, ganyan. So, minamassage namin yung sa legs niya, ganyan. Alam mo, sa mukha din niya, alam mong nagpapanik pa rin siya. Nasagaana pa rin siya na, naku, Diyos ko po, huwag naman ngayon, huwag niyo man akong kunin. Nagaganon siya na, huwag niyo muna akong kunin kasi gusto ko pang makita yung mga apo ko na lumaki. Kasi may pamangkin ako sa side ng kuya ko, tsaka yung anak ng bunso namin kapatid. Sinaan nila, sana makita ko pang lumaki yung kahit man lang makapasok sa eskwela yung mga apo ko. Naiiyak din ako. Pinipigilan ko na kasi bilang Iniisip ko, bilang daddy's girl ako. Inaatake ba ako ng pagka-autistic ko, kaya ang emotions ko ay wala. Ayun. Try kong ayan. So, nag-aano nga siya na gano'n. Tapos, parang nang-gaano pa nga ako nung kasi nga nung mga previous days, okay naman siya talaga. Kasi parang, parang day before, kasama pa namin siyang namalengke. So, tapos day before noon, naka-attend pa siya before kami nung namalengke, yung day before na malengke kami, naka-attend pa siya ng reunion, parang reunion nila ng high school classmates niya. Na parang ang saya-saya nga niya, tapos parang nanalo pa nga daw siya ng award or something kasi parang tanda pa niya lahat, kilala pa niya lahat ng mga kaklase niya ng high school or elementary or something. So parang masaya naman kasi nga siya ng mga previous days. Okay siya, ganyan-ganyan. Parang hindi na lang ako iiyak kasi iiyak sa Ano yung iiyak for you? Ayun. Tapos so ayun, so may miss din kasi sorry na. Tapos yun nga, nung madaling araw, di ganun nga, tapos parang akala ko kumalma na siya. Tsaka at the same time kasi, since parang halos kalahating oras, isang oras na akong wala sa harap ng computer ko. So parang ako, medyo na rin ako na, baka mapagalitan ako sa work, ganyan. At saka, sumasakit pa rin yung ulo ko. Kasi nga paikot-ikot kami dun sa na kakalma siya, mag-aano siya. So masakit na yung ulo ko, iniisip ko yung trabaho ko, iniisip ko si tatay. Pero, ang tingin ko kasi is medyo kumalma na siya. Sabi ko kay nanay, kay inay, sige, akit na muna ako kasi check ko din muna yung sa trabaho. Pag-akit ko, tapos wala naman ako naririnig ng commotion sa baba. So parang, patapos na kasi halos yung shift nun eh. So, inano ko na, pagkatapos ng shift, masakit yung ulo ko, wala na ako naririnig sa baba. Pumikit na ako, natulog na ako. And then, paggising ko, pagbaba ko, wala sila doon, wala yung sasakyan, nakabukas yung mga pinto. Sabi ko, shucks, may nangyari habang tulog ako. So, hindi ka nila ginising. Hindi na nila ako nagising kasi yung nanay ko nga is parang ano na rin siya, nag-panic na rin siya. Parang sabi niya, tinatry niya akong tawagin pero hindi nga ako bumababa kasi hindi ko pala naririnig yung pagtawag niya sa akin. Which is nakaka-guilty din na bakit hindi ko narinig. I should have heard or what. So anyway, yun nga, pagising ko at nung pagbukas ko ng messenger, yun pala, yun nga na nadala na sa ospital sa Mediatrix. And ang bilis na ng mga pangyayari kasi November 4 yun, nung gabi noon, nagtrabaho pa ako, although nagsabi na ako sa company na nasugod na sa ospital yung tatay ko, ganyan. Tapos yung client ko nga sabi niya, gusto mo ba take the day off na para be with your family na lang muna. So, parang ako naman, sabi ko, hindi mag-work na lang muna ako kasi wala din naman akong magagawang iba. Lalo na, nung time na yun, hindi pa naman di ba, nito lang naman nung sa mga pandemic na yan na okay na daw.
So that time, mahigpit pa rin sa ospital. Oo. So ang pwede pa rin lang nakasama is isa. So si mother lang yung kasama nung although alam na ng mga kapatid ko din. And nandun din kasi andun yung guilt niya na parang hindi pa ako yung nakatawag sa ospital. Parang anong nangyari pa is, yung nanay ko, dahil hindi daw ako nagre-respond nung tinatawag niya daw ako, nakatawag na siya sa kapatid ko, hanggang sa nakatawag sila sa mga tito ko, tita, ganyan, hanggang eventually nga, nagawa ng paraan na makapagpasundo sa mediatrix. So parang feeling ko, in a way, and sometimes I still think that way, na parang kasalanan ko na hindi agad nadala sa hospital or whatever. May ganong guilt kasi ako yung kasama sa bahay. Kasi ang nakakasama ng loob doon, sasamaan ako ng loob sa sarili ko. Kasi kaya nga ako nag-work from home eh. Kasi para kasama sila. Tapos parang nung Pero if anything happens, ikaw yung kasama pag may emergency, ganyan. Naiinis ako sa sarili ko kasi sana tiniis ko pa yung sakit ng ulo ko. Sana tiniis ko pa alam mo yun, lahat ng mga before, yung mga naging sagutan namin, yung moment na yun, sana tiniis ko pa. Na minsan iniisip ko, what if nadala siya ng mas maaga sa ospital? Hindi namin pinilit na hindi, napaparanoid ka lang, nararamdaman mo din yan. Kung sana nun pa lang, dinala namin sa ospital, would have things turned change? out different. Kasi after nung dinala sa ospital, sabi ng doktor daw, parang nung umaga, responsive pa, nakakausap pa ng doktor. Tapos parang meron silang description dun sa, parang may isinuka siya or something na, ang description nila is parang coffee grounds, something. Na may ganun silang description dun sa vomit na ang indication daw nun is nagkaroon ng parang ulcer or parang merong something sa tiyan. So, kaya siya may ganung sa dugo, sa suka. Tapos, ang sabi din is, yun nga, nagkaroon ng may something sa may tiyan. Tapos, since di ba, that time nga, dinadialysis na rin siya. Schedule dapat yun ng dialysis. Hindi maituloy yung dialysis kasi, nakita din, nung nag-CT scan or something, may nakita din na may dugo, may namumong dugo somewhere sa ulo. So, nagpatong-patong na siya. Meron nagka-ulcer, meron sa utak, na may blood clot. Dapat ida-dialysis siya, pero baka hindi kaya ng katawan. So, na-delay yung dialysis. So, nagkapatong-patong siya hanggang sa the following day, nung Friday, pinapag-sign na kami ng DNR. ng City. Kasi ang sabi is, ang nangyari pa nga nun is, para matanggal yung, di ba, ang blurry na ganun na alala ko. Kasi kailangan operahan, kasi natanggalin yung ganyan, tinubuhan, tapos nung pagkatubo pa sa throat, meron pang nasanggi. Kasi hindi, sensitive din siya, syempre. So may nasanggi pa, so parang kailangan pa din i-correct yun. Tapos, bukod pa yung lahat dun sa, kumbaga na-delay yung dialysis. Tapos yung nasa ulo nga. And sabi is, so parang sabi is, kapag kahit maoperahan, parang maliit din talaga yung chance na makasurvive. Kasi nga, ganun nga, parang patong-patong na talaga yung, naging patong-patong na yung complications. Tapos parang mga major organs. Major organs kasi talaga yung, din nga. Affected. So, kaya kami nag-sign na ng DNR na nung una pa nga is, syempre, pag DNR kasi parang nakaka-konsyensya. Nakaka-konsyensya kasi parang euthanasia na yung parang siyang euthanasia. Pero kasi at the same time, iniisip ko din kasi, parang, ano ba yung tamang gawin? Parang ilaban mo kahit sobrang late na ng chance na makasurvive. And bumabalik nga din yun dun sa yung kay kuya. Na yun din sinabi ni ate na parang nakita ko na to.
tinry pang i-survive, kaya nga nagkaroon pa ulit ng panibagong operation, pero hindi din. Nahirapan lang, tumagal lang. So parang inaano namin nun is, ayaw na namin patagalin. Kasi my father has suffered enough. Parang, inaano namin na, okay, kung makasurvive siya, sige, makasurvive siya. Pero kasi ayaw namin din na ano pa sa kanya na mahirapan pa siya. Kasi ang tagal-tagal na nga niyang dinadialysis. Kahit nung nagda-dialysis, pati siya pa yung nagda-drive for himself. Kasi, although nagda-drive nga siya ng kuya ko, pero there came a point kasi na, syempre, yung kuya ko may trabaho din. And with ganong kadaming dialysis sessions in a week, hindi naman pwedeng lagi mag-absent yung kuya ko or lagi nalilito sa trabaho yung kuya ko. Ako naman, pwede naman sana din nga na, although nakapag-enroll na ako nun sa driving school, pero kasi, naano din namin nun, yung tatay ko din, gusto niya din talaga kasi nagda-drive kasi yun yung work niya before, nagda-drive siya ng fire truck. Sa BFP kasi siya dati. So, parang niyaan namin na siya din yung nagda-drive kasi nga, apart from that, wala naman siyang ibang naging pinagkakaabalahan. So, the more na, ang dami na namin in-offer na pwedeng pagkaabalahan, ganyan. Wala siya talagang ibang gustong gawin na or masyado nang maano na yung energy niya or what, para sa ibang bagay. So, at least man lang yung pagdadrive, hinayaan na namin na sige, at least meron siya nagagawa na gusto niya. Pero ayun, tapos, ayun nga, yung regret na, bumabalik sa akin yung ganung regret na what if I had been a nicer daughter. Pero hindi nyo naman kasalanan. I mean, pero yun, parang minsan lang, minsan may ganung moments pa rin naisip ko na what if dapat hindi ko na lang siya sinagot-sagot dati, dapat hinayaan ko na lang siya, or dapat ako na lang yung nag-adjust dun sa iba-ibang, sa mood swings niya. Correct. Kaya pero feeling ko din dun sa nyo, important talaga na pinag-uusapan within the family kung ano ba ang gusto mo personally kapag dumating yung ganyang instances. Like, for example, kasi kaya, that's why yung ibang family, natatakot sila pag-usapan. Kasi nga, parang ina-anticipate mo kagad na may mangyayari sa'yo or whatever. Pero, parang sa akin, importante siya na nadidiscuss mo na ikaw, para hindi rin ba sobrang mai-stress yung pamilya mo to decide for you. For example, kung ako rin yung na dun sa posisyon, sasabihin ko rin sa pamilya ko, huwag yun ako ilaban. Kasi ayokong nahihirapan ako, ayoko maging burden, ayoko din na kayo din mahirapan sa akin. Kaya, as early as now, sinasabi ko sana, pag ako namatay, i-cremate ako or ganyan. May listahan na ako. Hindi ko maggagawa talaga ng ganong listahan. Oo, kasi parang para at least alam na nila kapag kasi additional din yun. For example, sa father mo, di ba, nahirapan din kayo, ilalaban niyo ba ako or ilalaban ko ba siya or hindi? Parang pero hindi nyo na siya nakausap. Hindi na, kasi November 4 siya nadala ng ospital. November 4 ng mga November 4 ng afternoon, na siya, tulog na siya. Yeah. Tapos, in coma. Parang ganun na siya. Nasa ICU na siya, and Tapos, yun nga, although, yun nga, nag-sign na kami ng DNR kailan ba kasi ng DNR? 5. The next day. November 5, nag-sign na kami ng DNR. Tapos, yun nga, ng flight pa uwi yung ate ko sa SG, yung kapatid ko ng bunso na sa US. Kaso kasi, yung sa US kasi, since military yung asawa niya. So, ang dami pang mga etchos. Marami pang mga kailangang ipa-approve. So, medyo late pa yung sa uwi nung kay bunso. Pero naabutan pa niya ang Nung nakauwi siya, nasa Bicol na. So, si ate nakauwi pa siya ng Saturday. Ay, actually, hindi pala. Sunday pala siya nakauwi si ate. So, nung pagdating pa ni ate, nag-ano pa nung sa hindi naman RT-PCR, pero nag-ano pa sa swab test, So, kailangan mag-negative muna nun. At tapos, since nakapag-sign na kami ng DNR, ang nangyari nga is, pwede na siyang ilipat dun sa room talaga. Parang sabi nga ng docs, tsaka ng nurses, uubusin na lang yung gamot. Uubusin na lang yung gamot, and after that,
since nag-sign nga kami ng DNR, so Naturally. oo, kung halimbawang mag-critical na ano, hindi na nila Hindi pwedeng nililipat. hindi na nila pwedeng bigyan ulit ng another na gamot, ganyan. So, yun, nung nag-negative naman yung kay ate na sa COVID, ganyan, so nilipat na ng room, tapos na parang nabantayan pa ni ate nung 6 ng gabi. So, yun nga, 6 ng gabi kasi nagbenta na ako kasi ng mga merch kasi nga ang bilis tumaas ng hospital bills. Para masa halos kalahating milyon na agad, ilang araw pa lang yun. So, ako wala naman ako talagang ipon. So, yung mga merch ko, bala ko rin naman na talagang ibenta before. So, napaaga lang yung pagbenta sa kanila. So, November 6 ng gabi, nagpapack ako ng mga merch, ganyan. Tapos, ano yun actually, November 7 na lang madaling araw, na may kausap pa nga ako na buyer ng mga merch ko, ganyan. Tapos parang sabi pa nga nung tanda-tanda ako, sabi pa niya, ano po, parang I'm also praying for your father, ganyan, sana makarecover pa. Yung parang ako, hindi ko naman masabi na actually nag-sign na kami ng DNR. So, yun. So, tapos right after nung chat ng buyer na gano'n, na nag-good night na siya, ganyan-ganyan, tumawag naman yung ate ko, galing Mediatrix, na yun nga, wala na. That was around 4 a.m. Na November 7 na siya. So, ayun. So, wala na siya ng November 7, ayan, tapos dun siya din binurol sa hometown namin, which is within Batangas din lang naman. So, how do you cope with longing? Honestly, by keeping myself busy. Kasi yun din yung tinatanong sa akin nung client ko nung after. Kasi, so may 1 week na dahil nung sa burol, hanggang sa libing. Back to work ka agad. Back to work na. Actually, yung client ko, sabi niya, baka kailangan mo pa kahit extra week, okay lang naman. As in, siya pa yung nag-o-offer sa akin. Sabi ko, I think mas magiging okay pa ako kung mag-work ako. Sabi ko, parang please understand na lang kung hindi ako ganun ka-efficient, kung medyo distracted ako at times, or kapag sa meetings, kung ano. Pero kasi sabi ko, kung hindi ako mag-work and I have all the time to think of what happened, mas mahirap. Tapos, so yun, nag-work na rin ako nung the following week after nung libing. Tapos until now, tinatry kong maging busy sa mga bagay-bagay. Pero kasi yun nga, pag yan, napapahinto ka. Tapos you have time to think of what happened, of what could have been. Tapos may podcast episode na ganito. I'm so sorry na. Hindi, okay lang naman. Okay lang naman. Reopening the wound. Okay lang naman. Tsaka yun nga, kasi recent lang din naman siya. So, hindi ko Pero naman, yun nga parang magbababanlok sa kapalo, tapos ito na, parang pinaprepare namin ang iyong emotions. Okay lang yun din. Tapos yun siguro, yung sana naman, since after na November 2022 namatay si tatay, tapos February yung tita ko, May 2023 yung lola ko, hindi na ako umiyak. Wait, so nung open na kami before, nangyari na siya last year. Kaya di ba, kaya ako matend nung kay Ish. Okay. Yun yung unang inatandan ko na fan event something after nung kay tatay. Ayun. Love Kaya yourself, Hindi ko Hindi dapat namin nga nabalitaan yung sa tatay mo, pero yung sa, ang nasabi mo sa, kasi active na yung GC natin. Nung time na yun. Itong early, mas active na ngayon, diba? Yung sa, sa tita tsaka sa lola mo. Kasi yung sa tita tsaka yung sa lola ko, hindi na ako, although syempre masakit tsaka malungkot, pero hindi na ako nakaiyak nun kasi, hindi naman dahil sa wala lang sila sa akin, pero kasi mas yung kay tatay siya. Yes. Iba kasi pag immediate family talaga. Kasi yung parent ko yun Tapos sabi ko yung magpa-flashback na sa'yo lahat ng ginawa niya for you. Correct. Kabata. I can't imagine. So, ayun. Tapos yun na lang din, parang yung kay kuya din, parang ang nanalang namin is, kung nakasurvive siya at hindi naman din siya hindi rin siya bedridden din siya or lantang gulay din siya or parang pare-parehas din kami mahihirapan. And I think, lalo na nga sa personality ni tatay, na minsan nga may mga ganun siyang hugot din dati na
pabigat lang siya or whatever. So, inaano namin na if yun yung isa din sa iniisip namin na ngayon, iniisip ko ngayon na kung nakasurvive man siya, tapos ganun yung sitwasyon niya, I think hindi rin naman siya magiging masaya. Masaya. Correct. So, parang inaano ko na lang na uh, naging okay din in a way yung mag-sign namin ng DNR. And maybe, naman, that's God's way of Oo. wala na kasing other, pa eh. I think Parang, din eh. Kasi alam nyo, ang daming mga ganyan na parang yung iba lalaban pa. Paano kung iba pala yung gusto ni Oo. tatay, ganyan? Paano kung gusto niyang, yung isa parang, paano kung gusto niyang ma-revive pa siya? Paano kung, isa naman parang, paano kung ayaw niyang ma-revive na siya? Oo. So parang we'll never know din talaga eh. The real reason, unless discussed. Unless discussed and unless nakakausap pa yung father mo, diba? So Kasi kung hindi naman siya manggagaling sa nakakausap. kanya. Pero yun nga dahil Hindi na siya responsive na. Oo. Kaya parang yung burden talaga nasa family din kapag ka ganun. Pero come to think of it, yun nga yung kapag ka, una, ang daming what ifs. Oo. Pero pangalawa, ang dami mo rin kailangan i-consider. Like, moving forward, if we chose not to sign the DNR, anong mangyayari, Correct. diba? Kaya, pagka ganun, parang we don't really put the blame on those to na anyone. nag-sign or to Yes. anyone. Kasi, ano na rin eh, For everyone's Mahirap na sake din. din naman. I mean, don't judge, never correct. judge. Kasi kung papatagalin mo rin naman, both parties ang mahihirapan. Nahihirapan. Pero, Oo. kumbaga, kung hindi naman, both parties will still benefit kasi naalis na yung pain for everyone. Parang ganun. So, yun siya. Kaya, okay din eh. Ayun. It'll be Sige. fine. Hey Army, this episode will continue next week. Watch out for part 2 on October 10.